Usapang tinapay po tayo. Meron akong biniling tinapay on my way home, eto. Pandesal 24/7. At alam niyo po ba dito sa banda ng Magsaysay, yung pandesalan doon, malapit lang po yan sa kainan po natin na Lloyd's Kitchen sa Pilando Building. Meron pong nagpapandesalan doon. Ito, pandesalan 24/7. Lahat po ng mga workers doon, puro mga babae. Nagulat niya ako eh. Sabi ko sa kanila, sino ang nagmamasa sa inyo? Sino yung mga nagkakat ng doon, nag-o-oven, nagluluto? Puro mga babae. Sabi ko, bakit naman puro mga babae ang pinili ng may-ari na magtratrabaho rito? Sabi nung isa doon, mas masarap daw kasi kaming gumawa. Ewan ko kung gaano katotoo yan, pero usapang negosyo, bakery. Galing na po ako sa ganitong business, bakery, at hindi po talaga basta-basta ang trabaho ng pagpapandesal. Actually, kumikita naman ako noon sa tinapay. Pero, bakit ko iniwan? Maraming factors. Masyadong mataas ang competition sa tinapay at that time. Okay, nagpapabagsakan na kami ng presyo noon. Okay, so ayokong mag-compete sa mga ganun, sa pabagsakan ng presyo. Kung ganun na yung labanan, umaalis na talaga ako. And I will look for another business na kung saan mas konti ang competition. Noon meron akong ginawang vlog patungkol po sa pandesal eh. At sabi ko, yung sa pandesal halos wala nang kita. Totoo po yan actually. Kung mababa ang presyo mo, halimbawa, nasa 2 ka pa lang o nasa 3 ka pa lang, ewan mo, meron pa bang 2 ngayon? Wala na eh. Eto yata, 3 yata ang kuha ko rito, hindi ko maalala. Basta binigay ko yung pera, binigay niyo ako ng pandesal. Pero, ganito kasi ang labanan sa tinapay noon sa amin. In my experience, nagpapabagsakan na kami ang presyo. Although nagbe-benefit yung mga buyer, okay, yung mga bumibili, nagbe-benefit sila. Pero nagsasuffer dito, yung mga nagne-negosyo. Kaya nga po meron yung mga may panaderya dyan, wala pang ilang buwan, nagsasara na. O bakit? Wala pong kita. Okay? At saka ngayon kasi nauso na yung delivery. Isa yan sa mga competition noon. Hindi kami makakompete sa mga presyo ng mga nagdi-deliver ng tinapay. Can you imagine? At that time, ang presyohan ng loaf bread nasa 25 pesos. Tapos meron yung mga magdi-deliver ng tinapay, 23 pesos, bigay nila ng 23 pesos. Sabi ko, kung ganito yung ganito ang labanan sa negosyo, kung pabagsakan na ng presyo, umiwas ka na lang. It's better. You look for a business na wala kang masyadong kakompetensya. Saka sa mga gustong magnegosyo, maganda po na tingnan nyo kung saan kayo magaling. Doon kayo mag-focus. Doon kayo mag-excel. Parang sa akin po sa food talaga ako. Ever since na nag-start ako sa business. Way back more than 25 years ago. Nung ako po ay nagsimula sa food business. Iba't ibang klase ng food business ang sinubukan ko. Until napunta ako sa kung saan comfortable talaga ako. Okay, I remember I was college at that time. Meron na akong negosyo. Gumawa ako noon ng mga chocolate mallows, mga ganun. At saka mga repacking, mga ganyan. Okay, so magnegosyo po tayo. Kahit pa konti-konti lang. Buy and sell. Mga maliliit na items. Pagkakitaan mo. Kasi sa totoo lang, kung aasa lang po talaga tayo sa pagiging empleyado, come to think of it, kailangan mong bumili ng bahay, kailangan mong bumili ng lote, mga ganun ba? At kung aasa minsan tayo sa pagiging empleyado, mahirap po talaga na umangat sa buhay. Okay? Kape.